Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyo pong lingkod. So today is August 20, right residences. August 6, 2026. Tayo ngayon ay papunta dito sa may Bright Residences 6. Dito yan sa Banana Road. Potrero Malabon. At dadalhin po natin yan sa NAIA Terminal 3. NAIA Terminal 3. Dito yan sa may barangay 187 Pasay. Nandito na tayo. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito 638 ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila.
Ano, kay Ma'am Mildred, ano po? Yes po. Kayo na po tayo, ha? Mm-mm. Ay, nay. Baliktad. Magloadan ko lang saglit yung ano ko, RFID ko. Zero balance pala ako dun, baka ilang beses na ako nakadaan, baka mamaya matikitan ako.
ang pagkasya ng kinikita, maging mais ng pamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos. Ano ang mga benepisyo ibibigay ng gobyerno kasama ang kampiyon ng consumer protection nila napapansin patuloy pong batas ng Resabin El Chico sa Mais Consumer. Tuwing Sabado alas 11 ng umaga sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DCMM. Kasama si Alvin El Chico. O yung mga taga-ex naman, yung Tampurorok, ito na, patinggan si Josh Kainidip, si Sarah Concepcion ng LA, Amerika, sa Almunia, si Elite Trinidad, Monique Amy Hernandez, Jeboy Mangkay, ng Santa Cruz Luna, at si Ma'am Lolita Campalero, gising na rin, na nagpapa-shoutout sa apo niya na 1 year and 11 months ako. Lolit, hindi ba yan nakikinig sa amin? Isang taon pa lang pala eh. Gideon! Gising na! Sabi ko daw na ulan. At si Althea, at si Eli, at si Jan. Ayan na, nabati ko ni sa exam. Ang Juliet Pesos. Ang nakasalita po ng Mega Manila Consortium Corporation ng MMCC. Ma'am Juliet, sino ang mga po sa inyo? Ito ba day? Ma'am Juliet? Hello. Hi ma'am, good morning. Si Alvin po ito. Morning po. Opo, ay paano yan? Ay dadagdagan to yung diesel discount ng jeepney at saka ng UP Express. Hindi pala kasali yung mga bus operators. Ano po? Kayo ba ito umakasama sa pinakasali tapos sa diesel discount, Juliet? Ay, siyempre po, sa natin, umaasa kasi pare-pareho naman po tayo public transport. Eh, nag-aantay lang kami ng news sa tama ba kami o hindi. Hindi masama. May 12 pesos. Ay pwede kasama yung bus. Although mamaya may press con ang DOTR. Malay nyo naman, may awang Diyos na baka kasali po kayo. Eh pero kung yung halimbawa nakikinig si Pangulong Marcos, ano bang mensahe ng Metrobuses, Juliet? Kaya po nang lagi namin pinapakiusap sa inyo, Sir Alvin, noon, ibigay namin na yung kaya increase namin. Kasi yun naman po yung pay increase namin na Sir Alvin, actually hindi kasama ang fuel nung nag-type kami, that was November of 2024. Ang issue namin doon is the inflation sa spare parts, salaries and wages, and footwear. Opo. Saka po yung cost ng mga assessment, cost ng spare parts. Eh, yung po kinuwenta namin ngayon, talagang based on that only, but hindi po namin alam yung fuel surcharge na nangyari sa atin because of the Iran and US trouble po. Kaya, yung hinihingi namin na yan, hindi pa po sakto yung fuel surcharge. Kaya sana po, mahal na Presidente, please lang po, bigyan na po kami ng pagkakataon kasi ito po i-request namin kung paano makakatulong po sa aming operasyon. Kasi pagka po ang taas, parang every week po nakakatapos ma-release na po, nataas na naman ng ganito, nataas na naman ng ganito na kami po, napakahirap para sa amin kung ano yung, siyempre kung ano yung sasabihin ng ating DOTR, LTFRB, na susunod lang po kami sa kanila. Kaya Bakit hindi sinasali ng o ng DOTR ang mga bus operators? Eh pareho naman diesel ang gamit ninyo at public transport din kayo. kasi minimum of 100 liters per month consumption po sa operation namin. Malaki po ang consumo namin comparing sa jeep at saka sa PNDS. Kaya siguro na mag-aaralan sila kung paano kami. Pero ang pinaka-shortcut talaga, Sir Alvin, ibigay na po nila yung aming fair increase na hiningi. Kasi yung uwas approve already, sinuspindi lang ng ating presidente. Kaya ako po, ang hihingi lang po
pagbabaliktad! Sa pagbabaliktad! Kaya pinag Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalang pangalan sa pagbabaliktad. Ang Pilipino Chico at Doris Liconia. Radyo Patrol, Balita Alas 7. Signal number 2 nakataas na sa 5 lugar dahil sa bagyong Maymay. Klase sa Metro Manila at mahigit 20 probinsya. Sinuspindi ngayong araw. Balot Island sa Davao Occidental, Lianig. Magnitude 5.6 na aftershock kanina ang bago mag-alas 6 ng umaga. Fuel subsidy sa mga driver ng jeep at UV Express yata sa 12 pesos pero 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela. Tuloy pa rin sa susunod linggo. Mga mambabatas na nawagan, bawiin ang PRO sa dagdag sahod sa Metro Manila. Isa pang petisyon dapat sa tasahod pinota ng grupo ng manggagawa. Paggastos ng OVP sa 17 billion pesos na confidential fund sa loob lang ng isang araw kay June, Vice President Sara Duterte siguro accountable officer sa paggamit ng boto. Ex-cab sa peking paglabag sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Inimbestigahan na ng NBI. Lalaki arestado sa pagkakaasa sa tatlong niroket at anak ng karelasyon sa Malabon. At sa showbiz spotlight, pwede ko ako ibinahagi ang dahilan ng pagsaba sa showbiz. Yan po ang ulo naman nagpapagaw balita ngayong Huwebes, August 6, 2026. Ako po si Alvin L. Chico. Sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako si Robert Mayo. Lagay po muna ng panahon. Naglandfall ng bagyong Maymay sa Pagsingal, Ilocos Sur. Ngayon alas 2 na madaling araw. Dito namatangan sa San Juan sa Ilocos Sur. Ang lalakas na yung maabot ng 65 kilometers per hour at pagbukso 66 kilometro per hora. Nakatas ang signal number 2 sa Ilocos Norte, northern and central portion ng Ilocos Sur, western portion ng Bayao, western portion ng Caliga, at western portion ng Mountain Province. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, Bayao, Caliga at Mountain Province. Ayun din sa La Union, northern portion ng Pangasinan, Ifugao, Benguet, southern portion ng Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern and central portion ng Aurora. Posibleng guminang bagyo bilang tropical depression ngayong umaga. Nakalihina bilang low pressure area mamayang hapon. Sinuspindi ang klase sa Metro Manila at iba pa lugar sa Luzon ngayong araw dahil sa epekto ng bagyong Maymay. Kansilado ang klase sa lahat ng kanta sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at maging sa Occidental Mindoro. Sinuspindi rin ang pasok sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Tuloy naman ang operasyon ng mga ahensya may kaugnayan sa pag-aatid ng basic at health service ngayon din sa mga responsable sa pagtugon sa sakuna at kalamidad. Alas 7:05, dalawang patay matapos mabagsakan ng malalaking tipak ng bato ang kanilang umpo sa Rodriguez Rizal. Abala sa pagluluto, ang 22 anyos na babae at 20 anyos na lalaking kapatid nang mabagsakan ng malaking bato mula sa katabing bundok sa Barangay San Rafael. Agad namatay magkapatid matapos magtamo na matitinding pinsala sa ulo at katawan. Sa Ilocos Sur, sinabi ni PDRMO Head Ron Arquelada na halos 100 pamilyang maagang inilikas. Maraming lugar na rin na walang supply ng kuryente. May recorded na tayo na pre-emptive evacuate na lalo sa mga high-risk areas natin, low-lying areas na malapit sa mga coastal po natin. So, we have 5 na reduced a total of 96 or 97 families and 261 individuals yung lalakas na ulan and malalakas din yung alin. Kaya with yung malalakas na alin, may mga reported na nagtutong sa tumbahan mga puno po. Sa La Union, sila ang mga water activity ngayon din ang biyahe sa mga tourist destinations. May isang libo na inilikas, ituloy po na sa mga paanan dahil sa magkibumaymay at nagdaang sama ng panahon. So, tingnan po na muna, every more tayo kung pwede na po ng mabagat
at yung Luis at Multiple Global Mine, nasa 149 families or 485 individuals ang nanatili po sa evacuation centers natin ngayon. 356 families naman po or karumbas ng 1,160 individuals ang pansamantalang nanunuluyan naman po sa labas po ng evacuation centers po natin. Sila o dyan Information Officer dyan, L. Yarong Martito. Iyanig naman ang magnitude 6.4 na lindol ang karagatang sakot ng Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental kahapon. Sa Barangay Mabila, lumabas ng bahay ang mga residente at pansamantalang nahinto ang medical vision dahil sa lindol. Naaramdaman din ang pagyanig sa bayan ng Maasim sa Sarangani Province kung saan kinimatay ang ilang estudyante sa pampublikong paaralan. Lumabas din ang gusali ang ilang residente sa General Santos City. Walang nakita lang nasaktan sa pinsala o pinsala ang lindol pero asahan pa rin ang aftershocks. Kabayan at dyan, sinabi ni Mayor Victor James Yap Sr. na halos nasanay na ang mga residente sa sunod-sunod na lindol. Parang nasanay na yung mga tao dito sa lindol po. Ang araw-araw na po kasi maramihan po dito, sir, wala nang kakayahan na magpatayo ng bahay pag hindi po natin tinulungan. So yun po ang pinaka-challenge ko ngayon. Pinagsisikapan ko sana na in a year time, makapako na po kami, we will rise up again. So ang problema ko lang po ngayon, Kanina, alas 5:40 ng umaga, niyanig ang magnitude 5.6 na lindol ang Balot Island na aftershock pa rin ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo kung saan 72 ang namatay. 8 minuto makalipas sa ikapito ng umaga, inilabas sa alert level 2 Bulkang Mayon sa Albay mula sa dating alert level 3. Masunod ito ng pagbaba ng aktibidad at nasupre ang buwan ng bulkan na may 200 o 2 araw ng nag-aalburuto. Medyo lasang makapauwi na ang mahigit 4,000 pamilya mula sa loob ng 6 km permanent danger zone. Bibigyan natin isang sako ng bigas ang bawat pamilya babalik sa tahanan sa malilipot na malilipot sa Baco City at Ligaw City. Magandang ilang mga alert level, nilinaw ng people sa posible pa rin ang mainang pagputok ng Bulkang Mayon. Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas Creek kahapon. Tumagal ng mahigit 6 na oras ang red alert simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9:30 ng gabi. Mahigit isang oras na ang yellow alert simula alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi. Bunso dito ng pagpalya na mahigit 20 planta habang 13 ang tumatakbo sa generated capacities o kulang ang kapasidad. Mangyayari ang yellow alert kapag manipis sa reserva kuryente habang red alert kapag wala ng reserva kuryente maaaring magdulot ng brownout. Alas 7:09, Tamora Department of Energy at Energy Regulatory Commission ang utay-utayin ang pagtanggal ng sigil sa non-technical system loss sa bayarin sa kuryente. Sa pagdinig ng Kamara, iginit ni Energy Secretary Sharon Green na hindi dapat ayang magdusa ang mga electric cooperatives para hindi madulugi at mawala ng supply ng kuryente sa ilang lugar. Dahil dito isinulong na gawing utay-utay at balanse ang pagtanggal sa sigil ng non-technical system loss o supply ng kuryente nawawala dahil sa pagdanakaw o sirang metro. Suportado na Meralco ang panumala ay naginiit na ng chairman ng kumpanyan si Manny Pangilinan na mabigat para sa industriyang salubin ang sigil sa system loss. Ikaw na naginiit ng Global Power for People Coalition na malabong maluti ang Meralco kung sasaluin ang system loss charge lalo tumabot na mahigit 50 billion pesos naman. Ang kinita ng kumpanya noong nakarang taon, mahigit 26 billion pesos naman ang kita ng Meralco sa unang 6 na buwan pa lang sa 2026. Posible bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, bumaba sa unang 4 pesos at 30 centavos ang diesel, habang 4 pesos at 60 centavos sa gasolina at 4 pesos and 80 centavos sa kerosene. Pero maaari pa magbago ang presyohan sa trading hanggang bukas. Bumaba ang presyohan matapos ang anunsyo ng Qatar na umuusad na ang mga hakbang para tapusin ang giyera. Ito'y kahit itinanggi ng Iran ang pahayag ni US President Donald Trump higil sa negosasyon ng dalawang bansa. 7-Eleven na itataas ang fuel subsidy sa ilang pampublikong sasakyan simula sa August 15 mula sa 10 piso gagawin pong 12 pesos sa subsidiya sa mga driverless jeep at UV Express. Mas mababa ito kumpara sa rekomendasyon ng LTFRB na itaas
President Robert Martin. Nakulang ang pagtaas ng subsidiya matapos ang serye ng oil price hike. Para naman kay Bicol National President Modi Floranda, hindi dapat puro ayuda ang ibibigay sa sektor ng transportasyon. Kung gusto tumulong ng pamahalaan ng transportasyon at dapat ng mamamayan, ay talagang hindi dapat gawin ng gobyerno. Hindi yung usapin yung parang mapapagtipat yung solution lang. So actually, hindi talaga resolve yung kalagayan natin. Hindi kami happy dyan, pero kahit paano malaking bagay ang mga pututo sa atin at bigyan ng subsidy ng 300 pesos a week. Umalma naman ang ilang TNBS driver dahil sa sinasabing hindi patas na pagbibigay ng fuel discount. Umasa rin si Mega Manila Consortium spokesperson Julio Jesus na isasama ang mga bus sa subsidiya. Malaki po ang konsumo namin comparing sa jeep at saka sa PNBS. Kaya siguro na pag-aaralan na kung paano kami. Pero pinaka-shortcut talaga sa nila yung aming credit raise na hingin. Kasi yung kuwan sa approve already, pinagbibilang ng ating presidente. Kaya ako po, nanghingi lang po ako ng konsiderasyon sa ating Pangulo dahil gusto naman niya na maging maayos ang lahat. Ibigay na po sa amin, please. Mas posible man sa gawa ng tigil pasada ilang transport para isulong ang hinaing ng mga chofer. Itutuloy din ng Grupo Manibela ang 3 araw na tigil pasada simula sa Lunes sa kabila ng mas mataas na fuel subsidy. Nag-abiso ang Department of Agriculture sa posibleng pagtaas ng presyo ng gulay dahil sa mga bagyo at pag-ulan. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na inaagahan ang pansamantalang pagtaas ng presyo ng ilang gulay at high-value crops dahil sa epekto ng malalakas na ulan. Certain vegetables pwede tumaas for a week or a few days then mamamawin dyan. So, manok at kaya expected to be stable naman. Noong Hulyo, bumagal sa 6.2% ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo mula sa 6.4% noong Hulyo. Ay sa Philippine Statistics Authority, nakatulong sa pagbaba ng inflation rate ang pagbaba ng presyo ng petrolyo at ilang pang bilihin. Alas 7:14, nanawagan ng mga pagbabatas na bawiin ng temporary restraining order sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. July 30, pinagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang hiling na TRO ng mga construction company na Redicon Trading and Construction at R2. 60 pesos na unang bukso ng dagdag sahod sa Senado. Nilagdaan ng 21 senador ang resolusyong humihiling sa korteng bawiin ang TRO. Pinundin na rin ng ilang kongresista ang desisyon at nanawagan sa iba pang kongresista ang tularan ng resolusyon ng Senado. Nilagay naman ang Trade Union Congress of the Philippines ng urgent motion to intervene sa Navotas Regional Trial Court para ipasura ang isa pang petisyon laban sa dagdag sahod. Ay malinaw po itong pattern, no? Tawag na namin dito anti-worker na playbook na ito. Ang problema kasi, na-open na yung floodgates eh. Si DOCD spokesman Carlos Oñate, 14 pang gamot ang nadagdag sa listahan ng mga exempted sa 12% value-added tax o VAT. Kabilang dito ang gamot para sa cancer, Pwedeng dito na lang sa ano tayo. diabetes at mental Traffic, oh. illness. Layo nito Ano lang naman? Oh, may hatang, may ano naman, may tawiran naman. Nauna nang lumabas sa datos ng Philippine Matagal pa Statistics yan. Authority noong 2024 na nangunguna ang sakit sa puso at cancer sa dahilan ng pagkamatay ng mga Bali 299 po yung ano natin, tour natin. Aba, 7:16. Ang oras ay hatid sa inyo ng Lemex Fortis European Capsule. Panibagong paghinga, tunawang plema. Basta na-repeat, Lemex. Marami pa istorya sa pagpabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7. Radyo Patrol, Alcina, alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. PCMN. Ang programang ito ay 832 po. Lemex Fortis European Capsule. Ay, wala. Binamano ko kayo mo. Wala akong ano. Gcash nyo na lang po kung ano po. Wala po akong ano. Ubus din. Saktuhan yung kita kasi natin araw-araw. Ibaba na po natin yun. Iwanan na natin
So na-drop na natin. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna pa sa mga tayo ay gagawin ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. Uy, susunod yan. 5 billion pesos na confidential funds noong 2022. Wala rin sinubiting dokumento bilang patunay na nabayaran ng POPIA sa isinagawang confidential activities. Sa installation, tinanong ni Senator John Sherwin Gatchalian kung bakit hindi sumunod ang certification